patuloy pa rin umano ang pagre-recruit ng CPP-NPA-NDF sa mga kabataang estudyante sa Estados Unidos ayon sa dating kadre. Narito ang balita. Enero 1 nang maganap ang engkwentro sa pagitan ng mga rebeldeng komunistang grupo at mga kasundaluhan sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, kung saan nasawi si Jerlyn Rose Loydora at nahuli ang film activist na si Chantal Anicoche na kasalukuyang nasa kustodiya ng militar. Ayon kay Arian Jane Ramos na dating kadre ng CPP-NPA-NDF, ang nahuling PhilAm na si Anicoche ay sumailalim sa nagpapatuloy na programa ng CPP-NPA-NDF sa Estados Unidos na tinatawag na Adopt a Region Program. Ang CPP-NPA po kasi ay nag-i-implement ng tinatawag na Adopt a Region Program. So sa programa po na ito, may mga foreign nationals and Filipino Americans from various states in the US ang partido they previously organized yung tinatawag na Adopt a Region, and they still continue to do this. Ilan sa mga trabaho na kinakailangan gawin ng mga miyembro ng naturong grupo ay ang propaganda work, fundraising, exposure missions, at direct revolutionary integration, kung saan si Anicoche ay napabilang sa naturang programa. Kung sasabihin nating revolutionary integration, ito yung pupunta ka sa bundok para, totoo yun, makipamuhay ka sa communities, magtatanong ka, yung tinatawag na social investigation and class analysis, yung SICA. Nababanggit yan ng mga aktivista ngayon. Dagdag pa ni Ramos, ito ang kadalasang ipinapagawa sa mga baguhang nare-recruit na mga estudyante sa oras na umakyat na ang mga ito sa kabundukan o sa mga liblib na lugar kung saan naninirahan ng mga katutubo at mga magsasaka kasama ang mga rebeldeng NPA. Hindi ka po makakapasok doon sa NPA kung wala ka pong koneksyon sa NPA. Hindi po basta-basta tumatanggap ang New People's Army kung hindi ka po miyembro ng Communist Party of the Philippines o miyembro ng underground mass organization ng CPP-NPA-NDF. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, SMNI News.